Good morning! Welcome back to my channel, Pastime Chatter. Guys, ngayon ay fiesta dito sa barangay namin, kaya kung makikita nyo maraming tao na. And then yung iba nandun pa sa may simbahan kasi ongoing yung mass. Ayan guys, pinsan ko, dinalaw ko dito. Ito yung bahay nila. Siya yung si Mrs. Kapitana. Ayan, ng barangay, kasi barangay captain yung asawa niya. Banda dyan, sa malayo na yan ang aming bahay dati. Katabi siya na Hingog River. Tapos, ayan yung daan paakyat. Super steep ang daan. Tapos habang naglalakad ka talaga, yan lang ang maririnig mo. Yung mga insekto na yan. Ay, di ko pala alam ko yung insekto yan. Ang pamangkin ko. Kasi nandito ang signal ng PM, kaya nandyan siya. Sige, akyat na tayo ulit. Nagagala lang kami dito. Ito yung daan, yung nilalakaran ko ngayon. Ito yung daan dati na araw-araw kong nilalakad mula sa bahay papunta sa school. Binalikan ko lang. Ngayon, ang laki na talaga ng pinagbago dito kasi ang dami na ng bahay. Ang tawag namin dito sa lugar na to ngayon ay pungtod. Dahil nga nasa taas. Tapos yung bahay namin doon ay yung lupa namin na pinakita ko doon sa may mga thickly forested. Ang tawag namin sa lugar na yun ay sapa dahil malapit siya doon sa tubig. Hi po! Ganda umaga! Ay buntag! Huh? You know what guys, ang pinaka mahirap kasi nga pang ano pa lang namin to, pangatlong araw yata, pangalawang araw, hindi pa rin ako makadiretso ng salita ng ng Cebuano. Kailangan ko pang mag-isip, pero yung ibang words naman nasasabi ko kaagad. Yung iba pag-iisipan ko pa kung ano ang Bisaya. Kaya pati tuloy yung mga tao nahihirapan din sa akin. Parang banda dyan ang pangatlo naming bahay. Banda dyan. Itong daan na to dati, lupa lang talaga siya. Kaya isa to sa magandang development dito dahil naging, ayan, concrete na ang daan. Dito nagsimulang mabuo ang munti kong pangarap. Ang kahirapan ang naging challenge sa akin para harapin ang lahat ng hamon sa buhay. Hi guys! Dito ako gumraduate ng elementary. Ricoro Elementary School. Kaya binalikan ko lang siya ngayon kasi gusto ko lang mag-reminisce ng mga lugar kung saan ako talaga nanggaling at lumaki. Ibang-iba na siya ngayon. Itong puno na to, itong pine tree na to, dito ako laging umaakyat. After 49 years na vlog din kita. Namimiss ko tong school na to. Guys, dito. Ayan. Uwaan na siya. O hindi na niya ako nakilala, pero ako nakilala ko siya. Dito ang bahay nila sa tapat ng school. Distant relative. Ayan guys, meron ako mga bagong friends, mga bata. Hello! Hello! Pabalik na tayo sa bahay guys. Galing tayo doon. Naki-upload tayo sa PisoNet kasi walang signal sa amin. So ngayon, kawin na tayo. Dito kami galing sa pinaka-sentro ng barangay. Malapit lang naman to. Bilis! Ayan! Ayan, sige. Ayan si Rino, sa likod namin. Ayan.
isa sa highlights ng fiesta sa barangay namin ay ang mga tournament like basketball and volleyball. So, kahit maulan, basa ang court, kahit nagpapaulan ang mga tao, tuloy pa rin ang laro. At alam niyo ba kung sino yung mga naglalaro na yan? Na andyan ang mga kapatid ko at ang pamangkin ko, naglalaro sila. Kaya tignan nga natin kung paano sila maglaro, kung gaano sila kagagaling. Ayan, pamangkin ko naka-block. Kapatid ko yung nandun sa kabila, na nanay nung pamangkin ko. And I'm very proud to say na magaling maglaro ang mga kapatid ko. Yan kasi talaga yung sports nila eh. While ako naman ay basketball. But, sad to say na third placer lang sila. Dahil hindi sila pinalad eh. Mas magaling pala ang mga kalaban nila. Shout out sa mga teammates nila na magagaling din. Sila talaga yung palaging naglalaro. Tuwing fiesta na nakakauwi kami dito or nakakauwi sila dito sa barangay namin. Malayo kasi to guys. Nandito kami nakatira sa Luzon pero yung hometown talaga namin ay sa Mindanao. Ito naman ang isang kapatid ko. O diba magaling? Ito naman ang pamangkin ko. At natalo na nga po sila. Ito naman ang isang team. Yan, pamangkin ko din. Anak ng brother ko. Magaling ding maglaro kasi tulad ng ibang kapatid ko. Yan din ang sports niya. But her first love is track and field. But then, gusto ko lang ipaalala na mas maganda pa rin kapag degree holder. So, kung pwede mong pagsabayin ang pag-aaral at paglalaro, then, mas okay. Namiyesta naman kami dito sa bahay ng tita ko, kung saan malapit lang din sa bahay namin. Since fiesta nga, so, kahit saan, pwedeng makikain. Okay, kain tayo.
Guys, andito tayo sa Hingog City Eastbound Terminal. So, papunta na tayo ng Cagayan de Oro. Ayan yung terminal na yun, no? And then, ito yung ating bus. Papunta tayo ng Cagayan. And then, from Cagayan, sasakay ulit tayo ng taxi papunta sa Laguindingan Airport. So, hindi man lang natin naikot ang Hingog dahil nga ang bilis natin. Wala tayong oras. Anyways, balik na lang tayo next year. Nandito na tayo sa Laguindingan International Airport sa waiting area. So, it means nakapasok na tayo sa entrance and sa security. But again, hindi pa tayo nagla-lunch. Kasi mula kanina, dire-diretso yung biyahe natin. So, mula sa bahay, sumakay tayo nung, ano ba tawag doon? Basta yung motor. Tapos, nag-bus tayo papuntang Cagayan de Oro Terminal. And then, from terminal, nag-van tayo papunta dito. Pero mabilis naman yung biyahe. Kaya, nakapasok agad tayo dito sa loob. So, Air Asia pa rin tong flight natin by 4 o'clock. So, stand by muna kasi magla-lunch. Ito ang lunch natin. Caldereta with rice. Binili lang natin dito sa labas ng waiting area. Finally, we are on board going to Manila International Airport. After an hour and 45 minutes above the cottony clouds and the ocean, now it's touchdown Manila. Welcome back